accusations po. Sir, let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Can we talk about the storm, Thank you. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Ticsay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Inform the Speaker and ask clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Ticsay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Sir. Sir. Ayan, so additional news sa case ni Zaldico. Ayan, may mga nilabas siyang ebidensya, nag-upload siya ng pictures, video na nagpapakita ng maraming nakatambak na maleta. Medyo ginawa nito ng memes online, sabi kabibili lang daw nito sa SM. I don't really know if that's true or not. Pero yon, makikita natin mga maleta lang siya. We don't know where it is. Hindi natin alam where it is from the picture, pero syempre meron tayong idea kung saan yan i-deliver if it's true, no? Yung mga maleta, wala rin naman nakalagay kung magkano yung amount. So yun, he could be just piling it up, and if it's true, hindi natin alam kung magkano, no? So, ang maletang ito ay naglalaman daw ng cash payouts na galing sa budget insertion. So, ito na nga yung sinasabi ni Zaldico, no, na inutusan siya ng budget insertion ni President BBM. So, sabi, ito daw ay i-deliver sa Malacanang. Idinindin ko
na sina dating House Speaker Martin Romualdez at Budget and Management Secretary Mina Panganamanan na konektado sila sa scandal. So merong kalituhan ng konti no kung kailan ba yung budget insertions, whether 2024 ba ito or 2025, at kailan nangyari yung actual na paghatid netong mga mali-maleta ng cash. So isa sa mga sinasuggest ay i-check yung CCTV footage sa Forbes no para mapatunayan o mapabaluanan yung delivery. So far ito mga pictures pa lang to ano. Again, the proof remains in the pudding. Ano, hintayin natin whether ano yung magiging development nitong investigation na to. Yung iba sinasabi nila AI edited ito. Wala namang point ano kung i-edit yan. Siya na nga naglabas niyan eh. So ibig sabihin ito yung sinasabi niya na meron daw siyang resibo, meron siyang proof, de hayaan natin ano. Ang problem lang dito, mga pictures and videos na to, hindi naman to under oath ano. Kaya ang hirap maniwala ng basta-basta. Again, pugante nga ito, nagtatago to sa ibang bansa, 'di ba? So lahat ng sinasabi niya not under oath no. So again, ang masasabi ko lang dito, tandaan natin hindi hero si Zaldico ano. Hindi siya bayani, okay? Para kasi ang pwesto na gusto niyang kunin ngayon is to save his ass is maging whistleblower ano para maligtas siya. Marami na namang mauuto diyan na parang siya yung magiging bayani or whatever. Hindi po, hindi dapat ganoon ano. Mag-isip tayong mabuti.